Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sobrang nag-alala si Ramon nang paulit-ulit niyang tinawagan si Marites at hindi siya nito sinagot. Kaya naman nang sumagot na si Marites, agad siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Inamin agad ni Marites kay Ramon na hindi na niya kaya ang ginawa ni Rigor sa kanya, na paulit-ulit siyang ikinulong ni Rigor sa kwarto. Hindi na napigilan ni Ramon ang galit. Sinabi ni Ramon kay Marites na maghintay siya dahil susunduin raw niya si Marites. At pagkababa nga ng tawag, agad gumawa ng paraan si Marites. Sa pagkakataong wala si Rigor sa paligid, dahan-dahang dumaan si Marites sa bintana ng kwarto at tumakas. Ngunit bago pa siya nakalayo, nakita siya ni Attorney Vera na agad tumawag si Attorney Vera kay David para habulin si Marites. Ngunit maswerte pa rin nakalabas si Marites sa kanilang bahay at sakto naman ang pagdating ni Ramon. Agad siyang niyakap ni Ramon, mahigpit na yakap at may pag-alala. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil biglang sumulpot si David. Nakita agad ni Ramon si David at mabilis itong bumunot ng baril at pinaputukan. Sunod-sunod ang putok ni Ramon. Takot na takot itong si David at tumakbo para makaiwas kay Ramon. Ngunit hindi siya tinigilan ni Ramon. Patuloy pa ring hinabol ni Ramon si David habang hawak niya ang kanyang baril. Puno ng galit si Ramon at nais niyang pananagutin si David sa lahat ng mga kasalanan ni David sa kanya. Patuloy ang kanilang pakikipagbarilan sa isang makitid na daan. Nauubusan na ng bala si David hanggang maipit siya sa isang saradong kanto. Wala na siyang matatakbuhan pa at hinablot siya agad ni Ramon at pinadapa. Tinutukan ni Ramon ng baril si David. Walang ibang nagawa si David kundi ang nagmamakaawa kay Ramon habang nanginginig ito sa takot. Sa kabila ng kaguluhang nangyayari sa kanila Ramon, habang si Tanggol naman ay nanganganib pa rin. Hawak pa rin si Tanggol ni Fatima sa loob ng sasakyan. Sinubukang pinakiusapan ni Tanggol si Fatima. Inalok ang kanyang sasakyan para sa kanyang kalayaan pero nanatili pa ring matigas si Fatima. Ayaw niya ng pakiusap. Inutusan ni Fatima si Tanggol na ihinto ang sasakyan. Ngunit tumanggi si Tanggol. Kaya kinuha ni Fatima ang baril ni Tanggol at itinutok sa kanya. Pero hindi pa rin tumigil si Tanggol. Dahil dito naubos ang pasensya ni Fatima. Hinampas niya si Tanggol sa hawak niyang baril. Kaya nawala ng malay si Tanggol. Huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Nanlaki ang mata ni Fatima sa takot. Hindi niya akalain na mas lumala pa ang sitwasyon. Maya-maya may mga pulis na lumapit sa nakaparadang sasakyan. Biglang natataranta si Fatima. Pinaharurot niya ang sasakyan papalayo sa lugar. Kaya nagkakaroon ng habulan. Tinangkang takasan ni Fatima ang humabol sa kanyang mga pulis. Pero patuloy siya nitong sinundan. Pilit pa rin niyang pinapabilis ang pagtakbo ng sasakyan. Ngunit dahil sa dami ng humahabol, hindi na niya alam kung saan pa siya pupunta. Tarantang-taranta si Fatima habang nagkakagulo sa tapat ng kalsada. Aabangan na lang po natin ang mga susunod pang mga pangyayari dito sa ating paboritong palabas na Batang Quiapo. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig.